Aking kabarangay, magandang araw sa inyong lahat. Nandito po tayo sa ating pagpupulong upang usgahan at ipakita ng ating mga kapitan kung ano ang kanilang pataporma at kayang gawin bilang isang pamumuno, bilang isang kapitan sa ating barangay. Nandito si Kapitan Kurap at nandito si Kapitan Busa. So, umpisa na po natin ang pagpapakilala. Narito po, una po sa lahat, si Kapitan Kurap. Maraming salamat sa inyong lahat at sa ating tagapagsalita. Maraming salamat sa iyo. Ako po si Kapitan Kurap. Kapag po ang niluklok nyo bilang isang kapitan sa inyong barangay, gagawin ko po lahat ng aking makakaya. Bilang isang barangay, gusto kong malinaw at maliwanag ang aking pamamalakad. Oh my God! Ako po, si Kapitan Kurap. Huwag po ninyong kakalimutan bilang isang kapitan. Ilista po ninyo sa inyong mga balota. Ako po, si Kapitan Kurap. Salamat po. Ngayon naman, nais ko ipakilala sa inyo dahil tapos na nagsalita si Kapitan Kurap. Isusunod man natin pakinggan ang pagpapakilala si Kapitan Bulsa. So, salamat sa ating tagapagsalita at sa ating mga kabarangay. Ito si Barangay Kapitan Bulsa. Matakbo sa darating na eleksyon. Ang tanging ko may papangako sa inyo ay ang pagbabago sa ating barangay. Lahat ng kailangang baguhin ay babaguhin ko. At ibubulsa ko ang mga mali, lahat ng mga kailangan sa ating ay manggagaling sa aking bulsa. Wala akong kakayahan, pero sinasabi ko sa inyo, kaya kong ibulsa ay manggagaling sa aking bulsa ang aking pagmamahagi sa inyong tulong. Yan na po. Ako po si Kapitan Bulsa. Kapitan, panadudulas ka. Bulsa. Yan na po. So ngayon, makilala ko na sa inyo ang ating dalawang kapitan na maglalaban sa darating na eleksyon. Ating kabarangay. Pakinggan natin ang mga katarantaduan at kalokohan ng ating mga kapitan. Umpisan natin kay Kapitan Kurap. Pasok! Salamat sa pagsalita. Ano ka? Ako po ay si Kapitan Kurap. Ako po ay nangangako sa inyo na hihingi po ako ng tulong sa ating gobyerno upang pagawa natin ang maayos na daan sa ating Oh my God! Dahil nakita ko ito ay lubak-lubak at medyo hindi na pwedeng daanan ng mga motorista sa ating mga kabarangay. Kaya ito ay pinagplaplanuhan kong mabuti at uusisahin kong mabuti kung paano ito magkaroon ng pondo. Ito ay kukunin ko sa ating gobyerno upang may paayos ko ng ayos, mabuti ang ating dadaan. Kaya ako po ay nagpaplano mabuti na ikurap ang pondo nito. Gago, batukan kita dyan eh. Lol. Sa daan na ito, gagamit po tayo ng mga materyales na walang kamahalan, yung mga mura lang para tayo makatipid. Dahil yung matitira sa pondo ay gagamitin natin sa ibang proyekto. Kaya kung ang proyektong ito ay umabot ng 1 milyon, gagastos po tayo ng 200,000. Yung 800,000 po ay itatago ko muna para pag-isipan kung ano ang susunod na proyektong gagawin ko sa ating barangay. Yan lang po ang masasabi ko sa ngayon. Kaya yan ang pinapangako ko. Uusasahin at pagkakamuhin ko mabuti aking proyekto dito sa ating barangay. Maraming salamat. Wow! Ayos si Kapitan! Proyekto, pagplaplanuhin mabuti daw niya
ang kanyang gagawin at proyekto dito sa ating barangay. Medyo kalating milyon din. Tama na yung kalahati para sa'yo. Talaga. Ngayon naman, papakilala natin ang ating Kapitang Bulsa. Ito po, pasok ka po, Kapitan. Salamat. Ako po si Kapitan Bulsa. Una po sa lahat, meron tayong mga panahon dumarating ang mga sakuna tulad ng kalamidad, bagyo, lindol, at nangangailangan tayo sa mga oras na yan ng mga relief food, mga tulong, para pamahagi sa ating mga kabarangay. Kaya po po ay nangangako sa inyo lahat ng mga darating na tulong galing sa ating gobyerno ay kukunin ko po at ito ibubulsa ko po. Paluin kita sa ulo eh. Gago. Nito. At ang mga relief food na binibigay po tulad ng bigas, corned beef, noodles, at iba pa, ay papalitan ko po ito ng 1 kilong bigas at 1 pirasong sardinas at 1 pirasong noodles, tig 1 tao. Dahil yung iba na manggagaling sa ating gobyerno ay ibubulsa ko po. Dahil yun ay bebenta ko po sa murang halaga. Kaya yung napabintahan, ito po ay bubulsa ko po. Yun po ang aking target dito sa ating barangay kapag may sakuna o may bagyo o lindol man. Nakahanda po ako para tumulong na manggagaling sa bulsa ng bayan. At yung tira ay bubulsa ko. Yan lang po. Salamat po. Ang lupit mo talaga, ka. Bulsa talaga, bulsa. Bulsa yung kita dyan eh. So yan mga ating kabarangay, napakinggan na natin ang ating mga kapitan sa kanilang mga pangako. Ngayon naman, ako ay magsasalita sa ating dalawang kapitan. Ikaw, Kapitang Kurap, wala kang karapatan maging isang bilang pinuno sa ating barangay dahil yung pinagsasabi mo ay hindi pwede sa ating kabarangay. Kaya kung ako sa'yo, magbalot-balot ka na at umpisan mo na umalis sa ating barangay dahil ito na ang huling araw mo sa ating barangay. Kaya kung maaari ay umalis ka na sa aking upan, baka masipa ka at baka kumikita. Talo, umalis ka dito. Ito yung sa barangay namin. Kago, kurap ka talaga. Grabe naman ito. Napunta ako dito. Ang nangyayari, aalis na. Pupunta na ako sa ibang planeta. Ano ba? At ikaw naman, Kapitan Bulsa. Nasa bibig mo, puro bulsa, bulsa, bulsa. Ibinusa mo na lahat. Hindi ka pwede magpinuno sa aming barangay dahil sa panghinayupak na minalang. At kung ako ang tatanungin, lalagyan ko ng butas yung bao ng ulo mo. Kaya pwede ka nang umalis, Kapitan Bulsa. Wala kang puwang sa aming barangay. Kaya buka. Sige dito! Oo, relax, relax. Napunta na ako dito, tapos ano? Ano ka? Ano maalis na? Pag-isang buhay mo. Isa ka pa eh. Mas ka dito. Nagago kayo. Pinagsasabi ninyo. Walang kwenta. Ayun. So, mga kabarangay, sinasabi ko po sa inyo, ang nagpakilala ng mga ating kapitan na tatakbo sana ay disqualified na po dahil sila ay may maling plataforma at pangako sa ating barangay. Sila ay salot sa ating kabarangay. Kaya ang masasabi ko lang po sa inyo, ating mga kabarangay, piliin po ninyo ang tamang boboto ninyo at huwag niyong ibenta ang iyong boto. Kung sino man ang nararapat
na iboto ninyo sa darating eleksyon bilang kapitan sa ating barangay ay piliin mabuti, sisain mabuti kung ano yung mga record niya at nagawa niya upang ang ating barangay ay may kasiguraduhan sa kaligtasan at katahimikan ng ating barangay. Kaya itong darating na eleksyon, iboto ninyo kung sino ang dapat ninyong iboto. Sundin nyo kung sino ay inyong nararamdaman at karapat-dapat sa ating barangay. Dahil ang ating kapitan, ang ating tagapagtanggol sa lahat ng ating problema. Kaya, mga kabarangay, inuulit ko po, piliin po ninyo ang tamang taong karapat-dapat na maging pinuno sa ating barangay. Huwag po ninyong ibenta ang inyong boto. Maging tapat po tayo sa ating pagboto. Dahil kapag ito'y nangyari, mapipili po natin ang mabuting magiging pinuno sa ating barangay. Yan lang po mga kabarangay. Maraming salamat sa inyong lahat sa pupunta sa meeting na ito. Kaya, paalam. Yung dalawang kapitan natin, ibabon natin ang buhay. Oh my God. Sige po mga barangay. Maraming salamat.